Alright, sa mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat. Good morning po church. Good morning po sa lahat po ng mga sumusubaybay po sa atin. Magmula po dyan sa ating Facebook Live. Sa mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat. At welcome na naman sa paborito nyo pong programang Impormasyong Pangkalusugan. Our very own health program ng The Baptist Church, CSI. Kaya salamat po sa Panginoon. At muli tayo po ay nagsama-sama upang madagdagan ng karagdagang impormasyon ang ating kalusugan, mga kapatid. And also, shout out po pala sa lahat po ng mga mission pastors and mission churches po natin na nandiyan. And also, good morning din po sa ating mahal na pastor, Pastor Hill Laurena. Isang mapagpalang umaga po muli sa inyo po. At I hope na kayo po ay nasa maayos po na kalagayan. And let's all enjoy the program. Alright? So, again, ay di ko na papatagalin pa at i-welcome po na po ang aking pinakamagandang host for this morning. Walang iba kundi si Doc Julie Castro. Good morning, Doc. Hello, good morning, Sir Con. Yes, good morning. Maraming salamat muli sa Panginoon. Nandito na tayo muli sa pinakahihintay nating programa, ang Impormasyong Pangkalusugan. Yes! At ako ay nagpapasalamat at maganda po ang ating panahon dito. Yon. Hindi po umuulan at ewan ko lang, itag nyo na lang kung sa inyong lugar ay umuulan. Dito po ay araw na araw. Araw na araw. Pero baka mamayang gabi na naman, grabe yung ulan din kagabi, Doc, no? Oo. At binabati ko na agad ang mga taga-North, South, East, and the West corners ng ating simbahan. Hello! Hello sa inyo pong lahat. Hello. At mag-invite na po kayo dahil napakaganda po ng topic natin Yes, ngayon. totoo yan. At alam ko halos lahat tayo ay Nakaranas nito. nakaranas at may pakinabang. Oo. Dahil nga sa panahon ay talaga namang anong-ano to. Oo, sikat na naman to. Sikat siya, bida siya ngayon. Bida na naman siya. Kaya nga Anyway. naibigay ko tong topic na ito eh. Oo nga. Oo. Sige. Kaya salamat po sa ayan muna natin, shoutout muna natin yung mga live viewers natin na nandiyan. Tulad po nila Ma'am Leticia Aranda. Hello po, good morning po Sir Conrad, Doc Julie, sabi niya. And also si Ma'am Mary Gonzaga, Ma'am Belia Quinones, Sir Jeffrey Onsat, Ma'am Helen Kapundan. Ayan, hello po sa inyo pong lahat. Ma'am Gemma Krampatanta at si Sir Albert Valenzuela. Hello po. Sir James Kipid. Bira talaga. Hello Sir James ha. Happy watching. Keep watching. And also Sir Jeffrey Onsat at sa mga kasamahan niyo po dyan sa trabaho. At si Ma'am Helen Kapundan all the way from Rojas. Ayan, hello po sa inyong lahat. At I hope na kayo po ay nag-enjoy sa ating program. And also kay Ma'am Linda Quinones. Ayan, hello po. Magandang umaga po muli sa inyo pong lahat, no? At sa lahat pa po ng mga nanonood po dyan na hindi pa po nagko-comment, isang mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat. Okay? Ma'am Mary Ann Galin. Ayan, hello po. Hello. Ayan, good morning Sir Conrad and Ma'am Julie. Ayan, hello po. At kung sino man po yung pangalan po na yan, ay good morning din sa'yo. Oo. Ano ba sa da? Hindi ko alam kung R ba yan or hindi ko alam kung basta yan si yan kung sino man. Si Sir Daniel Indong. Ayan. Paano mo nalaman? Ay sabi niya, Daniel Indong. Oo. Yung ano yan, yung nanonood din ma'am dati si Sir Daniel. Oo, lagi itong nanonood dati kung natatandaan mo. Sundalo ba yan? Opo. Oo. Ayan. Shout out to you, sir, ha? Shout out to you, sir. Thank you so much for watching, okay? At sa lahat po ng mga nagsusubaybay po dyan, isang mapagpalang umaga and salamat sa Panginoon at tayo po'y nagsama-sama ngayong umaga pong ito, no? At sa lahat ng mga nagse-celebrate ng birthday, happy birthday! Meron ba ngayon? Opo, si Ma'am Hana Garino. Ayan, happy birthday, Hana, ha? At sana mabusog mo kami. Oo. And also kay belated happy birthday kay El Presidente, kay Sir sino to? Si John Joel.
Yan, Sir John Joel Noel. Kahapon may birthday niya? Kahapon. yata yun. Oo, yan. Belated, happy birthday, sir. Belated. Yan, salamat sa napakasarap na ano. Ano ba yung pinakain niya hapon? Ginataang mais. Ay, Oo. meron. Yes, kagabi. Nagkaroon ng papiding program kagabi sa mga estudyante. Saktong-sakto nga yung ginataang mais sa malamig na panahon kagabi. Oo, sakto yung ulan. Anong kulay yung mais? Dilaw. Dilaw na mais. Oo. Sweet corn. Sweet corn, ika nga, no? Kaya sabi nga nila, may libreng pagkain pero hindi makatawid doon sa... sa sobrang lakas ng ulan eh. Okay. Oo. Kaya, pero kahit lumakas man ang ulan, basta may libreng pagkain, tumawid pa rin. Talagang matitindi talagang pangailangan ng mga estudyante. Ayan. Ma'am Manilyn Rio at Raquel Taha. Ayan. Hello po sa inyo pong lahat na nandyan. Okay? And also sa lahat po ng mga kitchen staff na natin nandyan at mamaya-maya maamoy na natin ang kanilang niluluto. Alright. Shout out sa lahat po ng mga kitchen staff na nandyan. Sir Randy Dingding. Sino pa ba yung mga nandyan? Sila Ma'am Jamaica, Maricel. Kung nandyan ba si Maricel? Leia May Ramirez. Ayan. Si Leia May. Sia. Ma'am Juvie Gonzaga. Ayan, shout out to you. Ma'am Juvie. Si? Randy Wall. Ayan. And also, Ma'am Jenny Suerte, shout out sa iyo. Batiin din natin yung Vince Yu. the late. The late Vince Yu. Yan. Shout out to you, Sir Vince Yu. At kasi naka-table ko kanina yung dalawang pastor. Ay, opo. Pastor Louie. Louie de la And Cruz Pastor RJ. RJ at si Ma'am Sheila. Yan. Yan. Salamat po sa Panginoon. At muli ay nakasama po natin sila dito sa ating simbahan. At mamaya-maya lang po ay muli ay matatalakay po na. Maganda masimulan na po natin ito. Medyo mahaba-haba rin po ito mga kapatid. Kaya I hope na kayo po ay mabibless sa tatalakayin po natin. No? Baka merong may alam, magbigay tayo ng turbo, inhaler. Inhaler, oo, mamaya. Sino Sige, makinig kayo. Meron po kayong inhaler, yung Mga makakasagot ng mga katanungan. Ano tawag doon? Viral inhaler. Oo. Antiviral. Antiviral inhaler. Okay? Alright, sige po. At supposedly today is si Ma'am Lani ngayon at meron lang po siyang mga dapat gawin. Kaya ako po muna ang magdi-discuss para po sa inyo. Ang ating tatalakayin for this morning ay walang iba kundi ang common skin infection during rainy season. Ayan. Napakaganda po nito, mga kapatid. Mga sikat na karamdaman or mga karamdaman sa balat during tag-ulan. Yan. Since tag-ulan na, ay marami pong, kahit nga hindi tag-ulan meron ito Oo, meron po itong kahit hindi tag-ulan. Pero mas dumarami kasi at mas nagtitrigger ang skin infection na ito during tag-ulan, Dok. Kaya mas maganda matalakay po natin at mapaalalahanan po natin sila. Ano ba ang pwede nilang gawin dito sa mga infection po na ito or mga skin infection po na ito? Okay? Shout out pala kay Ma'am Genevieve Gaa. Ayan. So, kung mayroon po kayong katanungan, mga kapatid, comment nyo lang po dyan sa ating comment section box. Okay? Alright, sige po. At common skin infection during rainy season. Ano nga ba yan? Number 1 dyan, syempre, yung kilalang ringworm. Or, mas sikat sa ating buni. Yan. Oo. Yan. So, yan po ay talagang kilala po sa atin. Nakita niyo po yung image, mga kapatid. Ganyan po yan. Ringworm nga So, pabilog. So, para siyang kinagat. Para siyang kinagat, pero nandun po, pabilog po yan, na sobrang kati po niyan. Oo, so, ayan, binaximize. Binaximize pa talaga. Talagang hinighlight pa talaga ni Sir John Kilayko. Yan, ganyan po itsura ng ringworm, mga kapatid. So, tumutubo yan sa kung saan pwede o madalas tumutubo yan sa bandang binti, sa may, sa may bandang likuran, minsan nga sa ulo.
Mga kapatid, sa ulo, mapapansin nyo po yan, may pabilog-bilog dun sa ulo. Yan, meron po dyan. Kasi, ang gustong-gusto po netong mga ito is yung mga moist, mamasa-masang lugar. Yan. Pag tayo ay, pag tag-ulan, talagang, ano po ito, talamak po ito. Oo, lalong-lalo na kapag ikaw ay naulanan, tapos hindi mo na palitan agad yung damit mo, natuyo yan, tapos hanggang sa umuwi ka, naulanan ka ulit, tapos natuyo lang ulit. So, lalong-lalo na at hindi natin pinapalitan yung mga panloob nating mga damit. Oo, so diyan talaga nagsisimula itong mga ringworm na ito. Ayan, sabi po ni Ma'am Linda Quiñones, sobrang kati niyan. Opo, sobrang kati po talaga nito. No, kaya tingnan natin meron po dito sa ringworm po na ito. Ringworm of the body is related to athlete's foot or Tinea pedis. Yan. Or jack itch, ika nga. Yan po yung and ringworm of the scalp is Tinea capitis or capitis, kung ano man po ang po nila dyan, no? Yan po ang ibig, pag sabi ko po sa scalp, pwede rin po yan. Kaya minsan, very prominent po yan sa mga lalaki. Kapag sila po ay nagpapakalbo, or kapag sila po ay medyo, anong tawag po nito, manipis yung kanilang buhok, yan. So, makikita po agad yan. Oo, makitang-kita po agad yan. So, ringworm often spread by direct skin-to-skin contact. Okay? With an infected person or animal. Take note of that word, Doc Julie. Animal. So, sa mga mahilig sa mga aso, alright, or sa mga animals, sa mga pet lovers po dyan, no, ay pwede rin po nilang makuha ito. Kaya nga kung merong ringworm, may sakit sa balat din yung aso, pwede rin po na maipasa po sa atin, lalo na kung kinakarga ninyo, tapos chini-chicks to chicks ninyo yung aso, ganon. So, or niyayakap-yakap ninyo, pwede pong maidapo po yan. Again, by direct skin-to-skin contact. Diyan po natin makikita po yan. Diyan po natin pwedeng makuha yung ringworm po na yan. Okay? Mild ringworm often respond to antifungal infection or antifungal medications. Applied to skin for more severe infection, you may need to take antifungal pills for several weeks. Alam niyo po, mga kapatid, no, just to give you enough information, pag antifungal kasi or mga fungal infection, pag sinabi nating fungal infection, mahirap po talaga ito tanggalin. Mahirap po talaga siya alisin. Hindi lang po siya naaalis ng mga hugas-hugas lamang. Opo, hindi po siya basta-basta na parang nadadali lang ng pag inalkoholan mo, okay na siya. No, hindi po siya gano'n na antifungal. Kumbaga sa salitang kolokyal talagang makapit or talagang matindi ang pagkakapit nitong fungal infection na ito. Kaya nga kinakailangan mo talaga ng antifungal medications. Mga ointment ba para talagang matanggal po siya. So talagang yun po ang gagamitin po natin. No, mamaya bibigyan ko naman po kayo ng mga iba't ibang mga remedies or mga gamot para malutasan po natin itong itong mga buni na ito, no? So again, kung ganun po yung itsura po ng pangangati po ninyo, ay ang tawag po doon ay buni. Minsan hindi natin alam kung anong tawag eh. So pagpabilog, ringworm or buni ang tawag po dyan. Pag may makati sa part po ninyo, like sa braso or sa binti or sa may bandang tawag nito, sa may leg part ninyo, ayan. So pagpabilog tapos sobrang kate, buni ang tawag po dyan. Okay? Alright, ano pong simptomas ng ikaw ay may buni? Okay? A scaly ring-shaped area. Ayan. Yan talaga yun. Scaly ring-shaped area. Typically on the buttocks,
Tamang-tama yung sinabi ni Sir John kanina. Sa may puwetan, trunk. Okay? Ano yung trunk? Yung katawan, arms and legs. So, diyan po madalas yang mga yan. And also, meron din po siyang itchiness. Grabe po ang sabi nga ni sabi nga ni Ma'am Linda sobrang kate na yung tipong talagang magdudugo habang ikaw ay kinakamot mo ng kinakamot. Yan. So ganun po yan, ganun po nga yan. A clear or scaly area inside the ring, perhaps with a scattering of bumps whose color ranges from red on white skin to reddish purplish on brown or gray on black and brown skin. So ganun po 'yan. Pag sa mga mapuputi, wag po kayong maghanap ng reddish, no? Ay, namumula-mula yung buni ko. Hindi po, medyo dark ano daw po siya, purplish or brown. Yan po ang sa mga medyo may kayamangging kulay. Sabi ni Sir Conrad, dapat red Sir, pag maputi ka, mga kapatid, pag maputi ka, ha? Yan, reddish talaga siya. Okay? So, again, natandaan nyo, a round, flat patch of itchy skin. Again, yan po yan. Kaya nga ringworm Pabilog po yan. Okay? At pwede rin naman sila mag-overlap. Ring na dito, ring pa dito, ring pa dito. Madami. Mapapansin nyo po yan dito sa ulo. Sobrang dami. So, grabe siguro yun. Sobrang kate siguro ng ulo nun. Pwede mo ba makitaan dyan, mabigyan ng sample dyan, Brother Jan, ng mayroong buni sa scalp. Yan. Ang tawag doon ay, may tawag doon kanina Tinea capititis. Yan. Tinea capititis. Yun. So, pwede natin silang mabigyan ng at least idea kung anong meron dyan. Okay? So, yan po ang mga simptomas, So, wag nyo pong ipawalang bahala itong mga ito. Kasi nga, nakakahawa po ito. Pwedeng mahawa yung asawa mo, kapatid mo, anak mo, pwede po yan. Kaya mag-ingat tayo dyan. Sabi nga ni Ma'am Linda, yes sir, ang sarap kamutin. Okay, anong cause nito? What is the cause? Human to human ringworm. Alright? Human to human yan. Ringworm often spread by direct skin-to-skin contact. Yan na po yung sinabi natin kanina. And also, animal to human. Yan. Kaya nga sa mga pet lovers, pwede nyo pong makuha pag ang inyo pong mga alaga ay meron pong ringworm. Same din po yan. Tama ba ko, Doc Julie? Parehas din sila ng presentation. Yan. Pag sa aso or sa pusa, same lang din po sila ng presentation, pabilog din sa kanilang skin. Ang kahirapan nga lang nito sa mga aso, hindi natin ganong kita kasi may fur Oo, sa atin kita ka wala. Except na lang kung may fur ka. Except na lang kung meron kang tawag nito, balahibo, yun, pwede, hindi makikita, no? O mabalbon ka. So, hindi mo makikita yun. Pero pag ikaw ay hindi naman hindi ka hairy, ayun, kitang-kita talaga ito. Okay? Alright, so, ngayon, pwede rin pong object to human, Doc. So, paano po sinabi object to human? Yung mga ginamit na tuwalya. Yan. Ginamit na medyas. Pera muna ng medyas mo, Brad, kasi wala akong medyas Hiraman muna tayo. Yan. Ginamit na undershirt. Di ba? Yung mga nasa loob. Brad, pera muna akong undershirt. Wala akong undershirt Yan. Mga naghihiraman po ng mga gamit, mga personal items po ninyo. Yan. Pwede po yan. Pairam naman ng unan mo. Yan. Pairam ng unan. Hindi mo na malayan, yun pala. Hindi mo kasi kita yan, lalo na sa babae. Naku, hindi nyo makikita yan. Siyempre, mahaba buhok ng mga babae Kala nila parang dandruff lang sila, may mga dandruff. Yan, akala nila dandruff lang yun kasi sa sabon or sa shampoo, nasisipa yung shampoo. Di ba? Hindi, kala nila ganun lang yung mga dandruff. Pero pag sa loob, pag kinalbo mo yung babae, kita mo na agad yan, yung mga ringworm dito. Yan. So, mamaya makikita po natin, naghahanap pa si Brother John So, ayan! Parang kilala ko to.
Ay! Parang kilala ko to. Ayan. Oo, yan. So, meron, ayun, oh, yun, oh, kitang-kita talaga yung pagkaring, oh. Ayan. Parang kilala ko rin to, ah. Grabe ah. Ang dami, oh. Ay, kita niyo po, mga kapatid. Yan. Taga ano yan? Central East? Ang dami. Ang dami, parang ano, no? Parang ang dami. 1, 2, 3, 4, 5. Yan. So, ano po mga kapatid, sa babae pwede rin po mangyari ito. Sa lalaki kasi kitang-kita agad eh. Oh, kasi yung mga men, nagpapaganto, nagpapaano ng buhok, nag-razor. Pero kaya nga sabi ko, pag yung sa mga babae naman, yung madandraff, tapos talagang parang sobrang kamot ng gano'n, hindi lang kuto yon mga kapatid. Pwedeng pong ganyan din. Oo. Mahapdi po yan. Pag ni-razor yan, ang hapdi niyan. Ako minsan nagkakaroon ako ng ganyan, Doc, dito, pag nasa ewan ko, sa tubig ko yata nakukuha yun eh, pag sa Ramos, mga kapatid. I'm not sure kung talagang nakukuha ko po yung ganyan eh. After. Pero nawawala rin naman agad siya, Doc. Oo. Yan. So, ganyan po yan. Meron pa ba, Brother John? Wala na? Okay lang kung wala na. Okay. Sa babae kaya, Brother John? Sige, hanap ka. Tinea capititis in women or in ladies. Yan. So again, pwedeng mahawa through beddings, unan, okay? At ito, tandaan po ninyo, suklay. Kaya naku mga kapatid, huwag kayo basta-basta nagpapahiram ng suklay, kayong mga ladies, no? Hindi kayo basta dapat naghihiraman. Pahiram naman ng suklay. So personal things po yan, mga kapatid. Oo. Kaya, lalo na yung brushes. Brushes sa buhok po ito. Airbrush. Oo, hairbrush. Oo, hairbrush po dito, ha? Baka yung sa bibig yung akala niyo. Hindi po. Okay, so, ano pa ba? Ay, mga nakalagay po dyan. Clothing, towels, yan. So, yan po yung mga dapat po ninyong bantayan. Soil to human. Pero rare case po ito. Rare case po yung soil to human. Wala naman sigurong tumitira at tumihiga lagi sa soil. Wala naman sigurong minamahal ang lupa, no? So, except na lang siguro sa mga Kung lasing. Ayan, or mga magsasaka, bigla mga natatalsik-talsikan sila ng mga ganyan. So, yun siguro most probably, okay? So, those are the causes, mga kapatid. Human to human, animal to human, object to human, and also soil to human. Okay? Tandaan nyo po yung mga yan, mga kapatid. Mamaya po, meron tayong promo. Ay, yan ang sinasabi ko. Kahit sino pwedeng sumagot, ha? Alright. So, prevention. Anong pwede natin maging prevention? Educate yourself and others. Okay? Beware of the risk of ringworm. So, yan po yan. So, educate yourself na dapat kapag may ringworm ka na, ay hindi ka na dapat or hindi mo pinapahiram yung mga kagamitan mo. Be mindful. Hanggat maaari nga sana yung mga nagamit mong towel nung meron ka, dispose mo na agad yon. Itapon mo na lang hanggat maaari. Kasi nga sabi ko sa inyo mga kapatid, mahirap pong tanggalin ang fungal infection. Hindi po siya nadadala lang, o labhan mo na yan. Hindi po siya nadadala ng ganun. Hindi po yan ganun kabilis lang na mawala, no? Maraming proseso para talagang matanggal po yan sa mga tuwalya, sa medyas, sa kung saan man, marami pong proseso. Okay? Keep clean. Wash your hands often. Keep shared areas clean, especially in schools, child care centers, gyms, locker rooms, yan. Alam nyo mga kapatid, sa mga mahilig mag-gym, mahilig magbuhat, no? Mahilig magbuhat, yung mga sinasandalan, yung iba kasi diyan sa mga gym na home gym lang or sa mga kanto gym lang, mga nagbubuhat diyan, nakahubad, tapos hihiga doon sa bench na may pawis-pawis pa. Tapos pupunasan lang nila ng ganun. Tapos ikaw naman, next. Kahit naka-t-shirt ka, pero ginagamit mo yung t-shirt na yon, pwede pa rin maipasa. Tandaan mo, object to human.
Oh, so pwede po mangyari. So, kaya be mindful tayo sa mga ganyan, okay? So, pati rin sa mga shared shower rooms, pwede rin po yan. Kaya nga dapat maging malinis pagdating po sa mga showered rooms. Okay? So, pag yung mga, ano ba tawag nito, Doc? Yung mga, iisa lang ang kanilang banyo, doon na lahat sila. Common area. Common area, yan. So, pwede pong makuha po yan. Okay? Yang buni or ringworm na tinatawag po natin. Stay cool and dry. Kung alam po ninyo na pawisin po kayo, kung alam po ninyo na kayo po ay pawisin, maglagay ng pulbo, maglagay ng... meron. Yan, sige, pakita natin sa babae. Oh, akalain ninyo sa babae ganyan, no? Pero, kita ninyo, dandruff na lang yung nakikita natin, eh. Oh, di ba, Doc? Parang didiri. Dandruff na lang kasi nakikita natin. Pero pag pinaano mo yan, zoom in mo, or ganyan po siya, oh. Ay, nako, ayun. Oh, ay, ito kasi kinalbo na to, or naano na to. Ayan. Yun ang sinasabi ko, di ba? Kita mo na talaga agad. Kaya kayo mga parents, be mindful sa mga bata, no? Oo. Makikita nyo po yung mga yan. Kaya pag ang mga bata ay talagang pinagpapawisan tapos hindi nyo pinapaliguan, kasi nga sabi ninyo baka magka-pneumonia, nako, or magka-pulmonya. Yan ang ending po niyan, sabi ko sa inyo. Huwag niyong paliguan pagpawis, nako, yan ang ending po niyan, kay bango. Kay bango talaga. Kaya yan po yan dapat nating ano. Kaya pag ang bata ay talagang pinagpawisan, paliguan niyo po mga kapatid, no? Paliguan ninyo. Wala pong masama doon na papaliguan ng bata kapag kayo po ay pinagpapawisan. Maano na yon, lumang tugtugin na po yun, mga kapatid, kapag kayo pa rin po ay nagpapaniwala kapag pawis tapos bawal maligo. Lumang tugtugin na po yun. Kaya madami nagkakaroon ng buni, eh. Oo, kasi ang buong akala nila, punas-punas na lang, okay na yon. Nako, hindi po pwede po yun, mga kapatid. Tapos suot ng, suot ulit nung, yung pinagpawisan ulit. Kasi hindi naman, natuyo naman na daw. So, hindi po ganun po yun, no? Kaya, sa basketball. opo, yeah, sa basketball. Tapos sila yung mga bata na naglaro. Tapos, todo laro sa labas. And then, pagdating sa bahay, palit lang ng damit. O, di ba? Yung ulo, pinagpawisan po yun, eh. Di ba? O, talagang kailangan i-wash, kailangan anuhin. Yan po yung mga dapat po natin, again. Wag na po kayo magpapaniwala, mga kapatid, doon sa bawal kayong maligo nang kayo po ay pinagpapawisan, no? Mas maganda na maligo po kayo, mga kapatid, kapag kayo po ay pinagpawisan. Kasi ang baho po noon. Di ba? Akalain nyo po kayo po mga nagtatrabaho, pinagpawisan po kayo, tapos di kayo maliligo, tapos tatabi kayo sa asawa po ninyo. Naku po, imagine niyo na lang po yun, kung ano pong amoy nun, mga kapatid. Kaya maligo, wala pong problema po yun. Walang scientific basis na magkakaroon po kayo ng pulmonya. No? Wala po yun. Wala pong katotohanan po yun. Never. Never po yun. Wala. Ni isang doktor na magsasabi na kaya kayo nagkaroon ng pulmonya ay dahil naligo kayo ng pawis. Wala pong nagsasabi po nun. No? Naman po, inaral po yun. Dalubhasa po yun, mga kapatid. Alam po nila kung ano pong nangyayari po sa ating katawan. Kaya wag po kayo magpapaniwala po sa ganun. No? Kaya nagkakaroon, kaya bumabaho, eh. Yung isang kasi yun pa rin ang paniwala. Pagpawis, wag kang maliligo. Naku, papasmahin daw, mga kapatid. Naku, kawawa naman. Nadamay pa yung paliligo sa pasma. Alright, so again, avoid infected animals. Yan. Yan, para ma-preskuhan din, sabi nga ni Ma'am Princess Lagindayo. Di ba, ang sarap kaya ng ikaw ay na ganyan, na napawisan. Ang lagkit kaya, mga kapatid, no, pag hindi ka naligo. Di ba? Hindi ka magwa-wash up. O, at the end of the day, buong exposed ka, tapos palit ka lang ng damit, tapos palit ka lang ng direkta na. No,
Nakakaano kaya, hindi kaya maganda sa pakiramdam. No? Kaya maganda po na ano yun. Kaya nga, yun yung sasabi ko po sa inyo. Kaya ang tao ay nagkakaroon ng fungal infection, it's because of that. No? Okay lang sana kung ikaw siguro mabango. Mabango yung ano mo, mabango yung pawis mo. Okay lang yun. Walang problema yun, mga kapatid. Or hindi ka na nilalagkit, walang problema yun. Pero kung yung hindi ka talaga, hindi ka maliligo, a whole day, exposed ka sa labas, nakipagsalumuha ka sa mga iba't ibang mga tao, nag-MRT ka, nag-LRT ka, tapos pagdating mo sa bahay, hindi ka maliligo. Wow, ang sarap, di ba? Naalala ko noon, during balikatan, kasi 1 month Opo. napakaraming ano Oh, niya. dami po nito. Sigurado po nito, Dok. Oo. Kaya sabi nga ni Ma'am Belia Quiñones, yes sir, dapat maligo pag napawisan. Totoo po yun. Sipagan po natin maligo, mga kapatid, no? Huwag po ay matakot sa tubig. Ha? Sipagan po natin maligo. Again, ulitin ko po, lagi na pong dinidiscuss dito sa impormasyong pangkalusugan. Ang pagligo ng tayo po ay napawisan ay hindi po yan sanhi ng pulmonya. Hindi ko alam ano ba ibig sabihin ng pulmonya, Doc? Ano ba yung ibig sabihin ng pulmonya? Yung ano, Yan ba yung pneumonia? pneumonia. Yan yon, yung pneumonia, yung pulmonya. Okay, di ko ayan kasi lagi ko naririnig sa mga matatanda Uy, wag mong pupulmunyahin. Oo. Mapupulmunya. Ganyan. So, matagal na po lumang tugtugin na yun. Sa lungs. Opo, sa lungs. Ayun siguro, yung magkakatubig sa baga. Yan, oo. Hindi naman tubig talaga. Tubig sa baga. Kasi nga, naligo Bukas daw kasi yung pores. Papasok doon yung tubig, mga kapatid, no? Tanong ko kaya sa kanila, pag nag-swimming kaya sila, Hindi, tanong natin kay Cesar Dejos. pag lumangoy kaya sila sa dagat, Mapulmon. mapupulmon niya kaya tayo? Ano? Oo. O kaya pag naliligo ka na lang araw-araw, di ba? Pag naliligo ka araw-araw, papasok kaya doon yung tubig? Hindi, sinasabi naman doon yung pawis Yung Oo, galing yung- sa loob. Na lumabas. Na lumabas. Tapos natuyo. Natuyo. Bumalik. Yung pawis na hindi nakakalabas. Siguro mamaya si Sir Cesar andyan. Open pores po kasi daw. Pores po nga, pores. Kasi daw pag pinapawisan tapos maliligo papasukin ng lamig. Okay. Ma'am, yun po. Yan po talaga. Actually, yan po talaga ang talagang inaano ng napakarami, no? Papasukan daw kasi nga bukas. Pero wala. Ayan, Sir Cesar, salamat na lang ang ating doktor. Quack doctor. Ayan na. Okay? Kahit i-search nyo po, mga kapatid. Ito na lang payo ko sa inyo, ha? Sa lahat po na naniniwala sa ganyan, okay? I-search nyo po yung layers ng skin po natin. Yan. Okay? Pag nakita nyo po kung saan papasok yung pores, tandaan ninyo, may muscle tayo. Skin pa lang yun. Skin, muscle, fat. Ang daming layer na papasukan. Epidermis, Oo. dermis. Siguro, kapag nabutas yung muscle mo, yan. Doon papasok yung tubig. Pag tinusok-tusok yung katawan mo, yan. Yun, papasok talaga ang tubig. Kaya nga, di ba, pag merong sinaksak sa tagiliran, anong gagawin? Huwag mong huhugutin. Kasi yun yung sabi nila, papasok yung hangin. Papasok yung, yun po talaga yun. Di ba? Pag tinusok ka, dalin mo, lagyan mo, tapalan mo lang, dalin mo sa ospital yun. Kaya nga pag sinaksak, dyan mo lang, wag mo na talaga. Pag sinaksak ang ganun, dyan lang, wag mo na hugutin. Ayan na lang yun. Papasok sa lungs. Papasok yan sa lungs ko. Hanggang dyan na lang, punta na tayo hospital. Ganun yon. Kasi pag hinatak yun,
yun na nagkukos ng pleural effusion. Yun talaga. Pag hinatak yun, papasok na infeksyon, papasok na lahat kung ano-ano po doon. Kasi butas na eh. Pero pag skin po, mga kapatid, maligo man tayo, hindi papasok yun sa... Never napapasok yun sa ating lungs. Tandaan niyo po yan. How may I help you, Sir Con? Sabi ni Sir. How may I help you? Sabi ni Tox. Ayan. Baka tubeless po. Ito na si Sir Cesar. Salamat na lang dumating si Sir Cesar. Ayan, tatandaan niyo po yun ha. Gusto ko lang po talagang liunawin yun kasi ang dami po talagang naniniwala dyan eh. Up until this time, yan. Kasi pag hinugot mo, ma-expose sa bacteria. Totoo po yun. Kaya nga pag kayo na natusok or ganyan, huwag niyo pong hahatakin. Kasi ang tendency ng tao, ang emergency response niyan, tanggal agad eh. 'Di ba? Pero no. Ang emergency response niya pag natusok kayo, panatilihin niyo lang, takpan, ibalutin, takpan, dalhin sa ospital. Okay? Ganun po ang gagawin po diyan. Yan. Kasi may mga ilalagay po sila diyan para hindi pasukin ng bakterya. Alam ko ba paano napunta tayo sa ganun? Buni lang naman pinag-uusapan natin dito. Hindi, yung sa tubig kasi, sa tubig, mga kapatid, no? Na hindi, kasi kaya kayo nagkakaroon ng buni, hindi kasi kayo naliligo, mga kapatid, no? Hindi kayo naliligo pag pinagpapawisan, no? Hahayaan nyo lang po yun. Huwag po talaga kayo magpapaniwala sa ganun, ha? Kung gusto nyo pong kunyari, siyempre, galing kayong mainit, nag-work talaga, nagbuhat ng isang sakong ganyan, tapos talagang pinagpawisan, okay, magpahinga, relax. Relax muna. Pahinga muna kayo, cool down. Habang nagko-cool down, ayaw nyo na malamig na tubig, magpainit ng tubig. Tapos ligo. Yun. Diba? Yun. Yan po yung dapat. Sir, yung isang kapitbahay namin, naligo siya ng pawis, na-stroke eh. Na-stroke. Nadamay patuloy yun, mga kapatid. Nagkataon po na naliligo po siya, na-stroke siya doon. Hindi po yun, wala pong katuturan po yun, ha? Kaya wag po kayo matatakot, mga kapatid, pagdating po dyan. Alright? Nakalagay po dito, don't share personal items. Yan. Ang medyas, hindi po sharing yan, medyas. Hindi sharing. Ang sando, not sharing. No? Basta lahat ng personal items, toothbrush, suklay, hindi rin po pwede. Lalo na pag alam po ninyong meron na kayong ganyan. No? Wag niyo na pong ipasa sa iba. Okay. Treatment, over-the-counter treatments, and ano po ito yung antifungal creams, antifungal medications. Yan po ang pinakaano po ninyo. Over-the-counter meron po yan. Pwede nyo pong kunin po yan. Over-the-counter medications. Yan. Manood muna ng IP bago maligo, sir. Ay, naku talaga, Sir Cesar. How may I help you? Gusto ko talaga kay Sir Cesar eh. Alright. Good morning, Ma'am Edna Tadeo. Welcome po sa ating programa. Okay. Ano na next? Okay, ito. Natural treatment, natural remedies, coconut oil. Yan. Coconut oil because meron siyang fatty acids. Yan po ang dapat po ninyo. Coconut oil, coconut oil. Napakahalaga po niyan. Antifungal properties, yung fatty acid po ng coconut oil. Langis. Langis, yan. Ng nyog. Yan. Oo, makakabili po kayo niya. Marami na po yan. Sa online, napakarami na po yan. Dadating po sa inyo. Get well. Ano yan? Shoutout pala kay Sir... kay Sir John Hill Laurena. Hello po, sir. Belated happy birthday. Belated. Happy birthday, sir. Open po ang GCash namin dito, sir. At get well soon, Sir Alfonso Vera. Opo, sobrang dami po kasi dito. Laganap po dito sa ni Sir Alfonso ngayon eh. Ano, Buni? Buni. Sobra naman. Hindi nga, Buni nga. Binuni po yung mata niya. Oo. Ayan, so apply to the affected area several times a day. Nag-birthday. Kinain Ayun. lahat ng handa. Yon. Sobra sa tamis eh. Oo. Oo.
Yan. So yung fatty acid po ng coconut oil, meron po kayong mga order sa mga sa online. Opo. Pwede po yan. Yung fatty acids ng coconut oil, antifungal property po yan. Yan. Maganda po yung antifungal cream po kasi facial wash. Facial wash. Ayan. Yung virgin coconut oil, maganda po, Sir Con. As long as coconut oil po siya. As long as... Sir says, as long as coconut oil, yan. Sabi ni Sir Ja, open din di Gcash ko. Alright, so as long as coconut oil po siya, sir, goods po yan. Pero yung virgin coconut oil, kasi medyo may kamahalan na yun. Medyo may kamahalan na yun, sir. Kaya mas maganda na lang yung coconut oil lang tayo. Okay? So, ayan. Ano pa? Aloe vera. Yun, mga aloe vera creams. Meron po yan. Kasi meron po siyang antiseptic and antifungal. Yan. So, apply aloe vera gel 3 times a day. Yun. Again pag sinabing 3 times a day, 3 times a day, mga kapatid. And, wash the area. Pag nag-a-apply po kayo, ugasan muna ninyo, tapos apply ulit. Ganun. Ano pa? Apple cider vinegar. Yun, effective po ito. Yun nga lang medyo mahapdi-hapdi ito, mga kapatid. Pag nilagay nyo po itong apple cider, medyo mahapdi po ito. Parang kumikirot-kirot po ito, mga kapatid, no? Kaya, it is an antifungal properties. Soak a cotton swab in apple cider vinegar and apply it to the ringworm several times a day. Hindi inumin, Hindi inumin, wag. Dinip mo yung cotton wag mong inumin, ha? Sabi ni Ma'am Helen Capundan, get well soon, Sir Alfonso. Get well. Okay, so aloe vera, Maawa na po kayo. apple cider, and ano pa yung isa kanina? Coconut oil. Yan. Antifungal properties. Again, ang sinusugpo po natin dito is yung fungal property. Fungi po kasi, ika nga, ang sanhi po ng buni ay fungi. Okay? Hindi po siya bacteria, hindi rin po siya virus. Fungi. Okay? So, yan. Ano pa? Tea tree oil. Yun. Yan ang maganda, mga kapatid. Tea tree oil. Meron din po siyang antifungal and antibacterial properties. Meron po ito sa mga mga over-the-counter drugs, mga kapatid. Punta kayo sa like for example, mercury drug. Meron po nakalagay po doon mga tea tree oils. Yan. Lagi nyo pong i-apply po yan sa inyo pong mga kung saan man po kayo merong fungi. Alright? And also, oregano oil. Pwede rin po itong oregano oil po na ito. Kasi meron din po siyang antifungal properties. Yan. So, meron ka ng oregano oil, meron ka pang coconut oil, lahat na lang ng oil, ilagay mo, wag lang, virgin coconut oil. So, tea tree oil, oregano oil. Yan. So, sa susunod na natin ito i-discuss, Doc Julie. Itong athlete's foot po na ito, or mas kilala nating Tinea pedis. Yan. Ito po itsura niyan Ayan. Naku, hindi makita gaano. Yung parang sa paa po ninyo, yan. Meron pa isang Mas lalong makati yan. Opo, Doc. Talagang to. Ayan, yan. Ay, Yan. ano ba yan? Yan talaga. Yan. Parang may kilala akong ganyan. Ganyan po yan. Okay. Nakita niyo po yan. Pag kinamot mo yan, mga kapatid, talaga magdudugo-dugo pa yan. Oo. So, pag yan ay nasa in-between ng inyo pong mga daliri, yan. Ang tawag po dyan ay yung athlete's foot. Hindi po normal po yan, mga kapatid. Hindi po normal na merong kati-kati doon sa inyo pong paa. Ang paa po hindi po nangangati yan. Sir, kung paumanhin sa mga kumakain. Yeah, paumanhin po sa kumakain, no? Sa mga kumakain, diyan, hindi po normal na magkaroon po ng, kasi sa paa makati lang talaga yan kasi nagmedyas ako No, hindi po normal. That's not normal, mga kapatid, na magkaroon tayo ng ganyan. So kapag nagbabadya na merong kumakati na sa inyo pong paa, alright, ay ano po yan, meron na pong tinatawag na athlete's foot, ika nga. Okay, athlete's foot ang tawag po dyan. Or, yan nga, mas tinatawag natin, alipunga. Yan. So,
Pag matagal na po bang nagamit ang virgin coconut? Oo. Ano? Tatak kasi yun, Sir Jao. Ano yun eh? Brand yon or ano yun, tawag yun sa isang oil. Virgin coconut oil. Kaya pag ginamit pa rin natin, yun pa rin yun. Ayan. Pinaparinggan ka ni Sir Conrad. Tulong ko ito, Sir Jao, tulong ko ito sa mga meron po mga ganito, no? Para at least maging aware po sila, no? At ito po mga kapatid, ito pong, kasi ang fungi mga kapatid, no? Ang fungi ay medyo may amoy po siya. Oo, may amoy po talaga itong fungi na ito. So whether you like it or not, talagang... Tanong na naman ni Cesar. Yung hadhad po ba kaya, sir, kaya din po nagamutin ng oil na minention? Opo, sir. Opo. Kasi fungi po din po yun. Fungal infection din po yan. As long as fungal infection, sir, pwede po yan. Yan. Pasintabi po na may ulam na longganisa tocino. Ayan. Opo. So, pasintabi po sa lahat po ng mga kumakain po ngayon, ano, na ang kinakain po nila ay cheesecake. Yan. Yun. Oh. Si Sir Maki. Matawag. Oo. Ayan. So, again, mga kapatid, yan po ay dapat po ninyong Sagutin mo muna. Pasintabi. ayan. So, again, mga kapatid, aaralin po natin yan sa susunod. Ano po yung mga sanhi po niyang mga yan? Yung ating tinatawag na athlete's foot or tinea pedis. Yan. Tandaan niyo po yan, mga kapatid. Alamin po ninyo ng maigi kung meron na kayong ganyan sa paa po ninyo, sa in between the fingers ng paa po ninyo, ay ano po, alamin po ninyo ng maigi. No? Meron po tayong mga kagamutan po dyan. Yung mga binanggit ko po kanina, pwede nyo rin pong ilagay po yun. Pwede nyo pong ilagay yun like yung anong tawag nito, yung tea tree oil, yan, lahat po yan, pwede nyo pong ilagay po dyan. Yan mo na, may itatanong na natin sa kanila yon. Opo. Sige. Yan. Magbigay tayo ng antiviral inhaler. Yun. Okay. Sa lahat po ng makakasagot, ngayon ay makaka-receive po kayo ng antiviral inhaler. Yan. So, magbigay siguro tayo ng 5, Doc Julie. Oo, bigay tayo ng 5 na antiviral inhaler. Sana manalo si Cesar. Ayan, oo. So, sa diniscuss ko po kanina, no, ano po ang sanhi or paano natin maipapasa yung buni? Yan. Paanong kapamaraanan natin pwedeng maipasa yung tinatawag nating buni? 5 yata yun eh. Opo. Kahit isa lang. Okay. Kahit isa lang, mga kapatid, no? Oo. Kahit isa lang. Ay, pwede po kayong Alfonji this. Uy! Ang bilis daw talaga ni Brian Tavares. Sharing personal things. Yan na yung object to human, Doc. Ayan. Okay, sige. Panalo yan si Ma'am Brianna Tavares. And also si dapat tuyo ang paa bago. Object to human. Human to human. Sharing clothes. Yan, si Ma'am Raquel Taha. Panalo ulit yan. And also si skin to skin. Ayan, Normie Bardugis. Yun. And also si Ma'am Mary Ann Gal, paggamit ng towel. Okay? Dapat medyo specific, ma'am. Oo. Yan, pag-share ng medyas. Yun. Okay, pwede. Hindi po eh. Hindi. Dapat yung Broad. Yung maraming... pag-share ng medyas. Soil to human. Okay? Yan. Pambira, nakailangan na dyan, dalawa-dalawa na yung turbo mo. Mahigpit ang pangangailangan ni John. Oo. So, sino po yung mga nanalo? Paki-take note. Sino yun? Pakitaas nga ulit, Sir John. Pakitaas nga ulit. Brianna. Si Brianna,
Ma'am Raquel Taha, okay. Then si sige, baba pa. Ma'am Raquel Taha. Ma'am Blessy Ann Jeronimo, pwede na to. Sharing clothes. Belia Quinones. Belia Quinones. Saan si Ma'am Belia Quinones? Yun, no? Human, yan, no? Human to human, animal to human, object to human. Alright, sige. Soil to human, John Kilayko. And also si Ma'am Princess. Sige, si Ma'am Princess Laginday. Yan. Lahat ng mabilis, ano yun? Sumagot needed ng anti-pungka. Body contact po, sir. Yan. So, yan po ang mga nanalo ng ating turbo broiler. Ay, turbo broiler. Antiviral. Antiviral. Okay? So, lima lang. Last na. Last na tanong na. Okay? Last na tanong na. Ano ang tawag, okay? Ano po ang tawag sa... Sakit ni Alfonso. Ano po ang tawag sa ringworm na nasa scalp? Ayan. Ano po yung tawag po na Masyado ringworm? naman technical yun. Ay, yan nila yun? Oo. Oo. Kung talagang nakinig po sila, ano po ang tawag doon sa ringworm sa scalp? Yan. Sa dito ba? Dito. Yan, ringworm sa scalp. Ano po yan? Yung mga pinasearch ko po kay Brother John kanina. Okay. Yan. Starts with the letter T, 2 words. And then pangalawang word ay letter C. Talaga ito si Brian. Lagyan ko kaya ito ng 2 turbo siya. Yung mga nanalo po, hindi na po pwede manalo. Ha? Alipunga? Hindi po. Wala. Bonnie? Sa ano po yun? Mandaloy. Sa Mandaluyong po yun. Talaga Mandaluyong talaga to si Ma'am Belia Quinones. Sa Bonnie Station. Di ba? Bonnie High. Hindi. Yung mga nanalo po, hindi na po pwede manalo, ha? Yung mga nanalo. Let's give chance to others. Alfonso. Ayun! Si Ma'am Si Ma'am... Hindi Jenny. po mali. Kapini. Hindi po. Ma'am Genevieve, wrong spelling ka lang po. Wrong spelling po. Ma'am, i-retype mo lang, you're there. Yan, you're there. Nandiyan ka na, ha? Oo. Wala pa po. Yung mga nanalo po, hindi ko na kasi pwedeng ibigay eh. Isa na lang. Isa na lang po. Tama po, Tinea. Tinea ano po? Tinea... Na? Wala pa po nanalo, mga kapatid. Kasi yung iba, Ma'am Normie, 2 po siya ang pangalan. starts with the letter C. Tinea what? Oh, yun na. Isa na lang. Walang makasagot, mga kapatid. Perfect. Okay. Malapit na Alright. si Genevieve. Okay. Ayan na. Wala. Pedis. Tinea pedis, hindi po. Tinea curriculum. Starts with the letter P. Tama na po yung tinatahak po ni Ma'am. Ayan, tingnan mo, Sir Cesar, Tinea. Ma'am, gayahin mo yung sagot. May pedis coaching na dito. Let's, out, ano yun? Okay, sige po. At Tinea Bonnie. Yeah. Wala na. Hintay ko po. Ha? Pag wala pa po, babati muna kami. Ayan ko muna makabati ang bawat isa. Mga kapatid, Ma'am Julie, bago tayo magtapos, ay hayaan mo natin makabati tayo. Or may gusto mo sabihin sa ating mga live viewers. Yun, maraming salamat, Sir Con. At ako ay, ang gusto ko lang iparating sa inyo na iwasan po natin yung hiraman ng mga gamit. Kasi hindi natin alam kung sila ay infected, ay mahahawa po kayo. Kaya be sure lang na
kanya-kanya tayo ng gamit. Lalo na mga personal items na gaya ng mga hinihiram natin. Lalo na doon sa mga full-time staff. Oo, iwasan natin yung Opo. pahiram-hiram. Ayan na, nandiyan. Ayun na, nakuha na ni Ma'am Mary Ann Galin. Tineya Kapit. Alright. Yun. Thank you po, thank you po. Panalo na po si Ma'am Mary Ann Galin. Okay? Thank you Si po. ano, Rhea. Nauna si Rhea. Ay, Ma'am Rhea Espiritu pala. Si Ma'am Rhea Espiritu. Pero sige, let's give chance na rin kay Ma'am Tineya, si Ma'am Tineya. Ma'am Mary Ann Galin. Okay, sige, maraming salamat po mga kapatid for being with us. Thank you so much sa lahat po naman nakapakinig at natuto dito po sa ating programa. Okay, so again, thank you so much. Mamaya rin na po yung The Baptist Church. Keep tuning in po at maganda po yung pag-uusapan dyan sa ating programang The Baptist. Kaya wag po kayong alis dyan. Susunod na po ang The Baptist Baptist Lunch. Lunch. Have a great day and have a blessed day to you all.